Pinalayas ako ng sarili kong asawa habang pasan-pasan ang bunga ng aming pagmamahalan. Basura ka na, Elena. Ang huling sambit ni Marco bago nila ako iniwan sa gitna ng malakas na ulan. Pero hindi nila alam, ang babaeng tinatapak-tapakan nila ay anak ng isang general. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat patak ng luha ko ay babayaran ninyo ng higit pa sa inyong buhay. Handa na ba kayong mawasak? Masyado nang magaspang ang mga kamay niya, Marco. Daig pa ang liha sa kanto. Hindi ko alam kung paano mo natitiisan na hawakan ang balat niyang tila semento sa tigas. Iyan ang mga salitang sumalubong sa akin pagtapat ko sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Boses yun ni Chloe. Ang babaeng akala ko ay matalik kong kaibigan. Ang boses na dati ay nagpapatawa sa akin, ngayon ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humahati sa aking pagkatao. Hayaan mo na, Hon. Konting tiis na lang. Kailangan muna nating makuha ang pirma niya sa mga dokumento ng bahay at sa insurance. Pagkatapos nyon, itatapon ko na ang basurang iyan sa labas. Masyado na rin akong sawang-sawa sa amoy ng bawang at mantika na laging kumakapit sa kanya. Napatigil ang mundo ko. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo. Bitbit ang isang maliit na basket na naglalaman ng mga kagamitan sa pananahi. Kasalukuyan ko sanang ikinakabit ang natanggal na butones ng paboritong polo ni Marco. Maingat ko pang pinili ang sinulid na pinakamatibay dahil alam kong malikot siya kung kumilos. Sa kabilang kamay ko naman ay may hawak akong isang bote ng mamahaling langis para sana masahehin ang kanyang mga paa dahil nagreklamo siya kaninang umaga na pagod siya sa opisina. Isang matalim na tusok ang naramdaman ko sa aking hintuturo. Sa gulat at panginginig ng aking mga kamay, natusok ako ng karayom na hawak ko. Pinanood ko ang isang maliit at pulang butil ng dugo na lumabas sa aking balat. Dahan-dahang kumakalat sa puting tela ng polo ni Marco, katulad ng dahan-dahang paglamon ng katotohanan sa aking puso. Ang mga kamay na tinatawag nilang liha. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng bawat maruming damit ni Marco sa loob ng 10 taon para lang makatipid kami sa kuryente. Ang mga kamay na ito ang nagkayod sa kusina, nagluto ng paborito niyang sinigang at naglinis ng bawat sulok ng bahay na ito para maging komportable siya. Ang mga kamay na naging magaspang dahil sa pag-aaruga sa kanya, ngayon ay sanhi na ng kanyang pagkadiri. Naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan. 6 na buwan na ang munting anghel na dinadala ko. Hinaplos ko ang aking sinapupunan at doon ko naramdaman ang mas matinding hapdi. Para sa kanila, hindi lang ako ang basura, maging ang buhay na nasa loob ko ay tila isang hadlang lamang sa kanilang maruming kaligayahan. Hindi ako sumigaw, hindi ko itinulak ang pinto para mag-iskandalo. Ang bawat hibla ng aking lakas ay tila hinigop ng malamig na sahig na aking kinatatayuan. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga ko ay parang paglunok ng bubog. Ang bahay na binuo ko ng pagmamahal ay biglang naging isang banyaga at nakakatakot na lugar. Ang bawat dekorasyon, ang bawat kurtina, lahat sila ay tila pinagtatawanan ang aking katangahan. Napatingin ako sa aking mga daliri. Puno sila ng maliliit na pilat mula sa mga talsik ng mantika at mga sugat sa paghahalaman. Noon, itinuturing ko ang mga ito bilang mga medalya ng aking pagsisikap para sa aming kinabukasan. Ngunit ngayon, sa paningin ng lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ang mga ito ay simbolo lamang ng aking pagiging mababang uri. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para manatiling matatag ang aming pagsasama, bakit ako pa ang tila nalulunod sa gitna ng sarili naming tahanan? Bakit ang mga pangakong binitawan niya sa harap ng altar ay tila mga bula na naglaho sa isang iglap dahil lamang sa bango ng ibang babae? Narinig ko ang muling pagtawa ni Chloe sa loob, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. At kasunod niyon ay ang malalamig na salita ni Marco na nagpapatigil sa tibok ng aking puso.
Huwag kang mag-alala, Chloe. Bukas na bukas din, gagawa ako ng paraan para tuluyan na siyang mawala. Hindi na siya makakatapak pa sa pintuang ito. Sa dinami-dami ng sakripisyong ibinigay ko para magkaroon siya ng maayos na buhay, bakit sa huli ako ang itatapon na parang basahan sa tabi? Saan ako pupunta kasama ang anak ko ngayong ang mismong haligi na inaasahan ko ang siyang naggigiba sa aming bubong? Anong klaseng basurang duyan ito? Akala mo ba papayag akong dito patulugin ang magiging anak natin, Marco? Napakabadoy ng pagkakapinta, parang gawa ng isang hampas lupa. Ang boses ni Chloe ay muling bumasag sa katahimikan ng bahay, ngunit sa pagkakataong ito, nanggagaling iyon sa loob ng maliit na silid na inihanda ko para sa aking sanggol. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at doon ay tumambad sa akin ang isang tanawing mas masakit pa sa pagkakaalam kong may kalunya ang asawa ko. Hawak ni Chloe ang isang matalim na cutter. Sa harap ko, dahan-dahan niyang nilitis ang malambot na kutsyon at ang mga asul na laso na ilang gabi kong pinagpuyatang itahi. Ang duyan na gawa sa matitibay na kahoy na ako mismo ang nagliha at pinintahan ng mga ulap at bituin ay unti-unting nilalapastangan ng kanyang mga kamay. Bawat hiwa sa tela ay tila hiwa rin sa aking sariling balat. Chloe, itigil mo iyan. Bakit mo ginagawa ito? Halos mawalan ako ng boses habang humahakbang palapit ang aking mga kamay ay protektadong nakayakap sa aking malaking tiyan. Lumingon siya sa akin, walang bakas ng gulat o pagsisisi. Sa halip, isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa likod niya, pumasok si Marco. Hindi man lang siya nagulat sa ginagawa ni Chloe na natili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-iskandalo, Elena. Masyado ka namang madrama. Basura lang iyan. Madali lang palitan. Sabi ni Marco habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng sira-sirang duyan. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito. Ang paglilipat ng titulo ng bahay na ito sa pangalan ko at ang waiver para sa insurance mo. Gawin mo na ito nang maayos kung ayaw mong masaktan pa kita. Hindi ko mapaniwalaan ang naririnig ko. Ang bahay na ito ay pamana ng aking ina. Ang insurance na yon ay para sa kinabukasan ng anak namin. Marco, bakit? Asawa mo ako. Anak mo itong dinadala ko. Paano mo nagagawang nakawan kami ng sarili mong pamilya? Isang malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Chloe habang kinuha niya ang isa sa mga bagong siling damit ng sanggol na nakatupi sa tabi. Pamilya? Elena, gising! Ginamit ka lang ni Marco para sa pera mo at sa mga koneksyong akala niya ay makukuha niya. Pero dahil wala ka namang silbi, kundi ang magpakamanang sa kusina, tapos na ang laro. Sa harap ng aking mga mata, kinuha ni Chloe ang maliit na damit at itinapon ito sa sahig. Bago niya ito tinapakan ng kanyang matulis na takong, nilubog niya ang sapatos sa puting tela hanggang sa mabahiran ito ng dumi. Doon, sa loob ng aking dibdib, naramdaman ko ang isang malakas na pagputok. Hindi iyon pisikal, kundi ang huling hibla ng aking pasensya at pag-asa na naglaho na sa hangin. Hindi ko pipirmahan iyan, mariin kong sabi, kahit nanginginig ang buong katawan ko. Hindi na nagsalita si Marco. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ang aking braso at marahas akong kinaladkad palabas ng silid. Sinubukan kong kumawag, sinubukan kong humawak sa gilid ng pinto, ngunit mas malakas siya. Nararamdaman ko ang sakit sa aking balikat, ang hapdi ng pagkakaipit ng aking balat sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Kung ayaw mong dumaan sa madaling paraan, pwede nating gawin ito sa mahirap na paraan. Bulyaw niya. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Sa labas, ang langit ay nagngangalit. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay tila nakikiramay sa aking kalagayan. Sa isang malakas na tulak,
Itinulak ako ni Marco palabas. Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa maputik na lupa sa tapat ng aming bakuran. Naramdaman ko ang lamig ng putik na kumapit sa aking damit at ang bawat patak ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa aking muka. Huwag ka nang babalik dito hanggat hindi mo dala ang pirmadong papel. At tandaan mo, Elena, wala kang kahit na sino. Wala kang matatakbuhan. Ang huling sigaw ni Marco bago niya marahas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang ingay ng kulog ay tila nanunukso sa aking pagiging sawi. Hinaplos ko ang aking tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang aking anak sa lamig na nanggagaling sa labas at sa mas matinding lamig na iniwan ng pagtataksil sa loob ng aking puso. Sa gitna ng putik, nakita ko ang maliit na damit ng aking sanggol na sumama sa aking pagbagsak. Marumi na ito, basang-basa at punong-puno ng dumi ng lupa. Dito ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng ulan, habang ang taong pinagkatiwalaan ko ay ninanakaw ang lahat ng mayroon ako? Habang ang aking mga sakripisyo ay itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada? Napatingin ako sa madilim na kalsada. Malayo ang kabihasnan at ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang paminsang kidlat sa langit. Ngunit sa bawat paghaplos ko sa aking sinapupunan, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Sino-sino nga ba ang mga taong akala nila ay kilala nila ako? Akala ni Marco ay isa lamang akong mahinang babaeng walang matatakbuhan. Hindi niya alam, sa bawat luhang pumapatak ngayon ay may isang katotohanang matagal ko nang itinago na malapit nang lumabas. Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng isang tapat na asawa? O ito na ang simula ng isang bangungot na hindi nila malilimutan habang buhay? Anak, bakit ka nagkakaganyan? Bakit ang hiyas ng buhay ko ay tila naging isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada? Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malalim at nanginginig na sakit. Nakatayo ako sa harap ng malaking tarangkahang bakal na may disenyo ng gintong leon. Ang tahanang nilayasan ko, 5 taon na ang nakalilipas dahil sa pag-ibig na akala ko ay bubuo sa aking pagkatao. Ngayon, bumalik ako, hindi bilang isang matagumpay na babae, kundi bilang isang anino ng aking dating sarili. Basang-basa ng ulan at balot ng malapot na putik. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na gate. Ang tunog ng bakal na gumagasgas sa semento ay tila isang malungkot na himig na sumasalubong sa aking pagbabalik. Sa gitna ng malawak na garden, nakita ko si Papa, si General Santiago. Nakasuot pa siya ng kanyang uniforme. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa labas, ngunit ang kanyang mukha ay biglang tumanda nang makita ang aking kalagayan. Nabitawan ko ang basang damit ng aking sanggol na kanina ko pa mahigpit na hawak. Ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at muli akong napaluhod sa semento. Ngunit bago pa man ako tuluyang bumagsak, naramdaman ko ang 2 malalakas na braso na sumalo sa akin. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang pamilyar na bango ng kanyang gamit na sabon ay bumalot sa akin. Ang init ng kanyang katawan, ang tumalo sa ginaw na kanina pa nanalaytay sa aking mga buto. Papa, sorry po, hindi ako nakinig sa inyo. Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi bago ako tuluyang humagulgol sa kanyang dibdib. Wala siyang sinabi. Naramdaman ko na lamang ang marahas na paghila niya sa kanyang sariling coat upang ibalot sa aking nanginginig na katawan. Binuhat niya ako na tila ba bumalik ako sa pagiging isang maliit na bata. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng aming mansyon ay puno ng awtoridad. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso na naririnig ko ay puno ng pagdurusa para sa kanyang kaisa-isang anak. Pagpasok sa loob, ang marangyang chandelier ay tila masyadong maliwanag
para sa aking mga matang pagod na sa pag-iyak. Ibinaba ako ni Papa sa malambot na sofa. Agad na nagdatingan ang mga kasambahay, dala ang mga mainit na tuwalya at ang bango ng bagong luto na sopas na agad na nagpuno sa aking mga pandama. Ang kaibahan ng init sa loob ng bahay na ito at ang tindi ng bagyo sa labas ay tila isang malupit na paalala kung gaano ako nagkamali sa pagpili kay Marco. Sino ang gumawa nito sa iyo, Elena? Ang tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Nakita ko ang kanyang mga kamao na nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pasa sa aking braso na iniwan ng marahas na pagkakahawak ni Marco. Sila Marco at Chloe pa. Pinalayas nila ako. Kinuha nila ang lahat. Bulong ko habang unti-unting pinupunasan ng mainit na tubig ng isang kasambahay ang dumi sa aking muka. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahang makita sa isang general. Nakita ko ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Inalis niya ang kanyang uniforme. Ang mga sagisag ng kanyang kapangyarihan ay inilapag niya sa mesa at lumapit siya sa akin para haplusin ang aking tiyan. Isang general na kilala sa pagiging matigas, ngayon ay isang lolo na lamang na nagdadalamhati para sa kanyang apo. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ka na sa iyong kuta. Walang sino man ang makakapanakit sa iyo rito. At ang bawat luhang ibinuhos mo, sisiguraduhin kong magiging baha na lulunod sa kanila. Wika niya sa isang tonong tila isang sumpa. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Sa gitna ng karangyaan ng aking tunay na tahanan, isang bagong pakiramdam ang gumising sa akin. Hindi na lamang ito tungkol sa sakit. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal na ninakaw sa akin sa loob ng 10 taon. Huli na ba para humingi ng tawad sa aking sarili? Huli na ba para ipaalala sa mundong ito kung kaninong dugo ang nananalaytay sa aking mga ugat? Sa ilalim ng malalambot na kumot at sa harap ng nagbabagang tsiminea, pumikit ako. Ngunit sa likod ng aking mga mata, hindi na ang mukha ni Marco ang nakikita ko, kundi ang hitsura ng kanyang pagkawasak. Bukas, ang ulan ay titigil, ngunit ang tunay na bagyo para sa kanila ay nagsisimula pa lamang. Wala nang natira, Elena. Simot na simot pati ang pondong inilaan ng iyong ina para sa pag-aaral ng magiging apo niya. Sa loob ng 2 taon, unti-unting inilipat ni Marco ang bawat sentimo sa isang account na hindi mo alam. Ang boses ni Attorney Valdez, ang matagal ng abogado ng aming pamilya, ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid-aklatan ni Papa. Nakaupo ako sa malaking silyang gawa sa balat ng baka. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang litrato naming 3 ni Papa at ni Mama. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tinatangay ang huling piraso ng aking pagkatao. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Ang perang iyon, ang huling pamana ni Mama na dapat ay para sa bata sa aking sinapupunan, ay wala na. Habang nagtitiyaga ako sa pagtitipid, habang pinipili kong huwag bumili ng bagong tsinelas para lang may maipandagdag sa panggastos sa bahay, ay dahan-dahan na pala akong ninanakawan ng lalaking natutulog sa tabi ko gabi-gabi. Paano niya nagawa yon? Bulong ko, ang aking paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat ng records dahil sabi niya, gusto niyang matuto akong magtiwala sa kakayahan niyang mag-manage ng finances. Ginamit niya ang iyong tiwala para makuha ang iyong mga pirma sa mga dokumentong akala mo ay investment papers, Elena. Sagot ni Attorney Valdez habang inilalatag ang mga kopya ng bank transfers. Pero ang mas masakit pa rito, General, may natuklasan din kaming koneksyon tungkol sa babaeng kasama niya. Tumingin ako kay Papa. Nakatayo siya malapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakalikod.
Tila isang rebulto ng galit na nagpipigil. Ang bango ng kanyang paboritong kape na nakapatong sa mesa ay tila naging mapait na amoy sa aking ilong. "Sino si Chloe, attorney?" tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay tila isang ugong ng paparating na bagyo. Si Chloe Villarosa ay malayong kamag-anak ni Governor Villarosa, ang mahigpit ninyong kalaban sa politika, General. Hindi ito aksidente. Isang malaking setup ang pagpasok niya sa buhay ni Elena at Marco. Ginamit nila si Marco para makalapit sa inyo, para makuha ang mga impormasyong maaaring gamitin laban sa inyong pamilya. Para akong sinampal ng isang malamig na katotohanan. Bigla kong naalala ang gabi nang ipakilala ko si Marco kay Papa. Doon ko rin naalala ang mga dahilan kung bakit ako lumayo. Sinabi ni Marco na galit siya sa mga pulis dahil biktima raw ang kanyang pamilya ng korupsyon at pang-aabuso. Sinabi niyang natatakot siyang mapalapit kay Papa dahil baka diktahan lang kami nito. Iyon ang dahilan kung bakit ko itinago ang aking tunay na apelyido sa loob ng maraming taon. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag akong manirahan sa isang maliit na bahay at mamuhay ng simple dahil ayaw ko siyang matakot. Pinili ko ang katahimikan para sa kanyang kapayapaan. Pero ang totoo, ang katahimikang yon ang naging kuta niya para mas lalo akong mawasak. Hinaplos ko ang gilid ng lumang litrato. Ang aking mga daliri ay dumaan sa mukha ni Marco sa aking gunita. Bawat halik, bawat pangako, bawat haplos niya sa aking tiyan. Lahat ba yun ay bahagi lang ng isang dula? Noong sinasabi niyang mahal niya ako, binibilang na ba niya ang halaga ng perang makukuha niya mula sa akin? Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Tila isang paalala na hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Ang kawalang malay na naging mitya ng aking paghihirap ay dapat nang mamatay kasama ng ulan kagabi. Masyado nila akong naging biktima, Papa. Wika ko, habang unti-unting pinupunit ang isang bahagi ng dokumentong hawak ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Ang buong buhay ko sa piling niya ay isang mahabang anino ng kasinungalingan. Tumalikod si Papa at lumapit sa akin. Inilapag niya ang kanyang malaking kamay sa aking balikat. Ang anino ay nawawala kapag tumatama na ang liwanag, Elena. Ngayong alam na natin ang lahat, oras na para tayo naman ang gumawa ng hakbang. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Kung ang lahat ay isang plano, hanggang saan ang kayang gawin ni Chloe para tuluyan akong mapatahimik? At si Marco, talaga bang wala kahit katiting na pag-ibig sa likod ng kanyang mga mata noong kami ay magkasama? Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit ay unti-unting nagiging isang malamig na determinasyon. Ang bawat kasinungalingang itinanim nila ay magiging binhi ng kanilang sariling pagkawasak. Tinanong, nagising ako sa gitna ng isang napakalambot na kama, balot ng telang seda na kasing puti ng mga ulap. Sa loob ng silid na ito sa mansyon ni Papa, ang bawat sulok ay tila isang yakap ng nakaraan, mula sa amoy ng lavender na nakalagay sa mga florera hanggang sa banayad na init ng sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Isang malaking kaibahan ito sa malamig na sahig at amoy ng amag sa bahay na iniwan ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Mula rito, nakikita ko ang malawak na hardin kung saan dati akong naglalaro noong bata pa ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang batang walang malay. Ang bawat hapdi sa aking katawan ay tila mga paalala ng aking mga pagkakamali. Ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong lakas. Pumasok si Papa sa silid, dala ang isang tray ng pagkain. Ang bango ng mainit na sinigang na may sariwang kangkong at hipon ay agad na nagpuno sa aking mga pandama. Ang asim nito ay tila gumigising sa aking natutulog na diwa. Kailangan mong kumain ng mabuti, Elena. Hindi lang para sa iyo kundi para sa magiging apo ko. Wika ni Papa
habang maingat na inilalapag ang tray sa bedside table. Papa, gusto kong matuto. Ayaw ko nang maging bulag sa sarili kong buhay, sabi ko habang tinititigan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na tinawag ni Marco na magaspang. Pinagmasdan ko ang mga ito ng mabuti. Hindi na ako nandidiri sa aking mga bitak-bitak na balat. Ang bawat gasgas ay tanda ng aking pagsisikap. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang kakaibang pintig sa aking sinapupunan. Hindi ito ang karaniwang paggalaw na nararamdaman ko noon. Ito ay isang malakas at determinadong sipa. Isang ano ng buhay na tila sumasabay sa pintig ng aking puso. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat at galak. Papa, naramdaman mo ba yon? Tanong ko habang kinukuha ang kamay ni Papa at itinatapat sa aking tiyan. Doon muling sumipa ang aking anak. Isang malakas na pagtulak mula sa loob. Tila ba sinasabi niyang, Nanay, nandito ako. Lalaban tayo. Nakita ko ang unti-unting paglambot ng mukha ni Papa. Ang general na kilala sa kanyang tigas ay muling naging isang lolo na puno ng pag-asa. Ang sipa na yon ang naging hudyat ng aking pagbabalik. Tumayo ako at lumakad patungo sa harap ng malaking salamin. Tiningnan ko ang aking mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Marco habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Kinuha ko ang isang matalim na gunting mula sa drawer. Ang bawat pagbuka at pagsara ng talim ng gunting ay lumikha ng isang tunog na tila pinuputol ang bawat hibla ng aking nakaraan. Nakita ko ang pagbagsak ng aking buhok sa sahig, tila mga itim na pakpak na nalaglag mula sa isang ibon na nais nang lumipad. Nang matapos ako, isang bagong mukha ang tumingin sa akin mula sa salamin. Maikli na ang aking buhok, mas matalim ang aking mga mata, at mas matatag ang aking tindig. Hindi na ako ang Elena na pinalaya sa ulan. Hindi na ako ang babaeng pwedeng tapak-tapakan dahil lamang sa kanyang pag-ibig. Ang bawat hibla ng aking bagong anyo ay sumasalamin sa determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin. Maghanda ka, Marco. Bulong ko sa aking sarili habang hinahaplos ang aking maikling buhok. Dahil ang babaeng itinapon mo sa putik ay siya ring lulunod sa iyo sa sarili mong kasakiman. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Ngayon, alam ko na kung bakit ako kailangang maging matatag. Hindi na ako isang biktima. Ako ay isang ina, isang anak ng general, at isang reyna na muling babawi sa kanyang kaharian. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, habang ang bango ng sinigang ay nananatili sa hangin, naramdaman ko ang tunay na simula ng aking paghihilom. Ngunit bago ang tuluyang kapayapaan, kailangan muna nating linisin ang mga kalat ng kahapon. 50 milyong piso, Chloe. Isipin mo, sa loob lang ng isang buwan, madodoble ang perang kinuha natin sa kumpanya. Ito na ang hinihintay nating pagkakataon para tuluyan ng iwan ang maliit na buhay na ito. Narinig ko ang boses ni Marco mula sa mga speaker ng aking laptop. Nakaupo ako sa loob ng madilim na silid-aklatan ni Papa. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa asul na kislap ng screen sa harap ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang walang katapusang kasakiman. Hindi niya alam na ang kumpanyang Starlight Holdings na nag-aalok sa kanya ng napakalaking investment ay isang bitag na ako mismo ang naglatag. Sa screen, nakikita ko sila sa loob ng dati naming sala. Ang sala kung saan ako dati ay naglalampaso ng sahig habang siya ay nagbabasa ng dyaryo. Ngayon, nakaupo doon si Chloe. Suot ang isa sa aking mga mamahaling seda na robe na iniwan ko. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang kanyang tawa ay tila isang malupit na musika na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Sigurado ka ba rito, Marco? Baka mabulilyaso tayo. Tanong ni Chloe habang hinihimas ang balikat ni Marco. Huwag kang mag-alala, Hon. Ang may-ari ng Starlight
ay isang misteryosong investor mula sa abroad. Wala silang koneksyon kahit kanino rito at saka kailangan nating kumilos agad bago pa makahingi ng tulong ang pakialamerong ama ni Elena. Sagot ni Marco, sabay lagok ng kanyang alak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang dating takot sa aking puso ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Ginamit ko ang mga lihim na kamera na ipinalagay ko noon para sana sa seguridad ng aking magiging anak. Sino ang mag-aakalang ang mga instrumentong yon para sa pag-ibig ay magiging saksi sa kanilang kataksilan? Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang init ng tasa ng tsaa sa aking mga kamay. Ang bango ng chamomile ay tila nagpapakalma sa aking mga ugat. Noon, ang bango ng bahay na yon ay amoy ng bawang at hininga ng pagod. Ngayon, dito sa mansyon ni Papa, ang bawat hininga ko ay puno ng kapangyarihan. Nakita ko sa screen ang pagkuha ni Marco ng kanyang laptop. Nagsimula na siyang mag-transfer ng pondo. Nakita ko ang kanyang mga daliri na mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang bawat pagpindot ay tila isang hakbang patungo sa kanyang sariling bangin. Hindi niya sinasabi kay Chloe ang buong katotohanan. Plano niyang itago ang malaking bahagi ng kikitain para sa sarili niya. Ang dalawang mandarambong ay nagsisimula na ring magnakaw sa isa't isa. Ganyan nga, Marco. Bulong ko sa hangin. Ubusin mo ang lahat. Ipamigay mo ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Dahil sa bawat pisong inilalabas mo, lalong bumibigat ang kadenang hihila sa iyo pababa. Ang namuo sa aking isipan nang makita ko ang isang lumang florera sa background ng video. Iyon ang huling regalong ibinigay ko sa kanya noong anibersaryo namin. Ngayon, ginagawa na lamang nila itong tapunan ng upos ng sigarilyo. Doon ko natanto na ang pag-ibig ay parang kristal. Kapag nabasag na, kahit anong pagdidikit mo, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Tila sinasabi niyang tama ang aking ginagawa. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagbawi sa lahat ng dignidad na tinangka nilang yurakan. Biglang tumunog ang telepono ni Marco sa video. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Naging balisa siya. Tumingin siya sa paligid. Tila ba naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang mabilis na takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya pinatay ang tawag. May problema ba, Marco? Tanong ni Chloe. Wala. May naghahanap lang sa opisina. Pagsisinungaling niya. Pinatay ko ang laptop at hinayaan ang kadiliman na bumalot sa akin. Ang unang bahagi ng bitag ay nailatag na. Ang kasakiman ni Marco, ang magiging mitya ng kanyang sariling pagsabog. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, ang misteryosong tawag na natanggap niya. Mayroon pa bang ibang players sa larong ito na hindi ko alam? Hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang huwad nilang paraiso bago ito tuluyang gumuho? Akala ko ba ay pirmahan na ng kontrata ang gagawin natin ngayon? Bakit tila pinaglalaruan ako ng may-ari ng Starlight Holdings? Ang boses ni Marco ay bakas ng iritasyon at kaba habang nakatayo siya sa gitna ng isang napakalangsang restaurant. Ang amoy ng mamahaling steak at sariwang alak ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit. Ang buhok ay maingat na inayusan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa pintuan ng VIP room kung saan siya pinaghintay. Sa kabilang panig ng double-sided mirror, nakaupo ako sa isang madilim na silid. Hawak ko ang isang baso ng malamig na tubig. Ang aking mga daliri ay marahang dumadampi sa gilid ng kristal. Mula rito, kitang-kita ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Nakikita ko ang kanyang panginginig na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Relo na binili ko para sa kanya
noong nakaraang Pasko mula sa aking sariling ipon. Pasensya na, Mr. Mendoza. May tinatapos lang na tawag ang ating CEO. Pakibasa muna ang huling pahina ng dokumento. Ang boses ng aking assistant na si Sarah ang umaling-awngaw sa speaker ng silid. Kinuha ni Marco ang folder na nasa ibabaw ng mesa. Ngunit sa halip na kontrata, ang tumambad sa kanya ay isang maliit na puting sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa sobrang panginginig. Nang mailabas niya ang laman, biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Isang itim na butones, isang simpleng butones na may bakas pa ng tuyong dugo at isang hibla ng matibay na sinulid. Ito ang butones na tinatapos ko sanang ikabit sa kanyang polo noong gabing narinig ko ang kanilang plano ni Chloe. Ito ang saksi sa unang patak ng dugo mula sa aking daliri at sa unang pagkawasak ng aking puso. Para kay Marco, ang butones na yon ay isang piraso ng basura na itinapon niya kasama ko sa ulan. Pero ngayon, sa loob ng silid na ito, tila ito naging isang sumpa na nagpabalik sa lahat ng kanyang kasalanan. Ano ito? Anong klaseng biro ito? Sigaw ni Marco, pilit na itinatago ang takot sa likod ng galit. Nasaan ang may-ari ng kumpanyang ito? Lumabas ka! Pinanood ko siya habang hinahablot niya ang kanyang buhok. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog sa harap ng isang maliit na bagay. Ang namuo sa aking isipan, ang pagtatanto na ang pinakamalakas na sandata laban sa isang taong walang konsensya ay ang pagpapaalala sa kanila ng kanilang sariling kaduwagan. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Kahit hindi niya ako nakikita, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Noon, ako ang nakaluhod sa kanyang paanan, nagmamakaawa para sa kaunting pag-ibig. Ngayon, ako ang nasa itaas. Pinapanood ang bawat paghinga niya mula sa dilim. Hindi ka pa rin nagbabago, Marco. Bulong ko sa hangin. Ang aking hininga ay naglikha ng munting ambon sa salamin. Takot ka pa rin sa sarili mong anino. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Isang malakas at matatag na sipa. Tila sinasabi niyang panahon na para tapusin ang pagtatago. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang mensahe. Sa kabilang silid, narinig ang pagtunog ng cellphone ni Marco. Sa sobrang gulat, halos mabitawan niya ito sa sahig. Binasa niya ang mensahe at sa isang iglap, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Ang mensahe ay maikli lang. Sa wikang Tagalog, na alam kong tatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakatitig ako sa iyo, Marco, at nakikita ko ang lahat ng dumi sa iyong mga kamay. Tumakbo si Marco patungo sa salamin. Sinubukan niyang sipatin ang nasa likod nito, ang kanyang mukha ay halos nakadikit na sa kristal. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot, tila isang hayop na nakakulong sa bitag. Sa labas, ang tunog ng papalubog na araw ay tila isang malungkot na paalam sa kanyang huling gabi ng kapayapaan. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa sa loob ng aking dibdib. Ang bawat hapdi na ibinigay niya sa akin. Ang bawat gabing ginugol ko sa pag-iyak sa ilalim ng ulan. Lahat niyon ay tila unti-unting nababayaran sa bawat segundong paghihirap niya sa harap ko. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagsalita, bumukas ang pintuan ng restaurant at pumasok ang isang lalaking naka-uniforme. Hindi ito si Papa, kundi ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Isang mensahe ang iniwan nito sa mesa ni Marco bago ito mabilis na lumabas. Ano ang nilalaman ng mensaheng iyon na nagpabagsak kay Marco sa kanyang upuan? At hanggang kailan kaya niya kayang itago ang katotohanan kay Chloe? Ngayong ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang nagiging isang realidad. Sino ang lalaking ito, Chloe? Isang linggo pa lang tayong opisyal na nagsasama rito sa bahay? May iba ka na agad na kinalolokohan? Ang boses ni Marco ay pumiyok sa tindi ng galit habang ibinabagsak niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng matigas na kahoy na mesa.
Ang tunog ng pagtama ng gadget sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Sa screen ng telepono, malinaw na makikita ang isang serye ng mga larawan. Si Chloe, ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay masayang nakikipaghalubilo at yumayakap sa isang lalaking naka-Amerikana sa isang madilim na sulok ng hotel. Nakatayo si Chloe sa tapat ng bintana, suot ang isa sa aking mga paboritong bestido na naiwan ko sa cabinet. Hawak niya ang isang baso ng alak at sa halip na matakot, dahan-dahan niyang inikot ang laman nito bago lumingon kay Marco na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ang bango ng mahal na pabango ni Chloe ay tila naging mapanghi sa ilong ni Marco dahil sa tindi ng selos at pagtataksil na nararamdaman nito. Masyado kang praning, Marco. Business partner ko lang iyon. At saka, huwag mong kalimutan na kung wala ang mga connection ko, hindi ka makakausap ng mga malalaking investor na kailangan mo. Sagot ni Chloe. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Mula sa screen ng aking monitor sa mansyon ni Papa, pinapanood ko ang bawat galaw nila. Ang namuo sa aking isipan nang makita ko ang hitsura ni Marco. Ang lalaking dati ay napakayabang. Ang lalaking itinapon ako sa putik dahil sa tingin niya ay mas mataas si Chloe. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na niloloko sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ang karma ay hindi na kailangang magmadali. Dahan-dahan nitong sinusunog ang pundasyon ng kanilang huwad na relasyon. Business partner, nakita ko ang mga chat niyo, Chloe. Pinagtatawanan niyo ako. Sinasabi niyo na isa lang akong kasangkapan para makuha ang gusto niyo. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku ng daliri. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Marco kay Chloe at hinablot ang braso nito. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Chloe, hindi sa takot, kundi sa galit. Bitawan mo ako, Marco. Hindi mo ako pag-aari. Akala mo ba ay seryoso ako sa'yo? Ginamit lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling paraan para makasira sa pamilya ni General Santiago. Ang sampal na ibinigay ni Marco kay Chloe ay lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng bahay na yon. Napasandal si Chloe sa pader. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang labi ay nagkaroon ng munting bakas ng pula. Ngunit sa halip na umiyak, humalakhak siya. Isang halakhak na puno ng kamandag. Sige, saktan mo pa ako. Pero tandaan mo, Marco, ang perang ipinuhunan mo sa Starlight Holdings, wala na yon. Kasama ng lalaking nakita mo sa larawan, dahan-dahan naming inuubos ang kumpanya mo. Magiging pulubi ka, gaya ng ginawa mo kay Elena. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Isang malakas na pagtulak, tila ba sumasabay sa pintig ng aking tagumpay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Chloe ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Marco. Ang lalaking pumatay sa aking dangal ay pinapatay na ngayon ng babaeng sinasamba niya. Nanginginig ang buong katawan ni Marco habang napapaupo siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kawalan. Ang marangyang bahay na ninakaw nila sa akin ay biglang naging isang kulungan ng puot at dumi. Ang amoy ng alak na natapon sa carpet ay humalo sa amoy ng kanilang nabubulok na pagsasama. Doon ko natanto na ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay sa piling ng taong kinamumuhian mo habang alam mong ang lahat ng sakripisyo mo ay nauwi sa wala. Ano na ngayon, Marco? Bulong ko sa harap ng monitor habang hinahaplos ang aking tiyan. Naramdaman mo na ba ang hapdi ng ulan na ibinigay mo sa akin? Biglang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Isang malakas at awtoritadong katok na nagpatahimik sa kanilang sigawan. Nagkatinginan ang dalawa, ang takot ay agad na pumalit sa galit sa kanilang mga mata. Sino ang darating sa ganitong oras? At ano ang dalang balita ng taong nasa labas ng pintuan? Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang mga anino ng kahapon
ay unti-unti nang naglalaho at ang tunay na katarungan ay malapit na ring kumatok sa aking pintuan. Buksan mo ang pinto, Mendoza. Huwag mo nang hintayin na gibain namin ang tanging bagay na naghihiwalay sa'yo at sa rehas na bakal. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa galit na pagsigaw, kundi sa isang malamig at awtoritadong tono na tila nagpapatigil sa pag-inog ng mundo ni Marco. Ang serye ng malalakas na katok sa pintuan ay hindi lamang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao, kundi tunog ng hustisyang 5 taon na niyang pilit na tinatakasan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang papalapit siya sa pintuan. Ang amoy ng alak na tumapon sa carpet at ang bakas ng kanyang pakikipag-away kay Chloe ay tila naging mga ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak. Sa likod niya, si Chloe ay mabilis na nag-aayos ng kanyang gamit, pilit na naghahanap ng malulusutan, ngunit ang bawat bintana ng bahay ay tila nababantayan na ng mga anino ng batas. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay tumama sa mukha ni Marco. Doon, nakatayo ang isang lalaking may tindig na kasing tatag ng bundok. Nakasuot ng kanyang buong uniforme si General Santiago. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng porch, tila mga matang mapanghusga. Nais mo bang makilala ang biyenan mo ng formal, Marco? O mas gusto mong tawagin akong general na siyang tatapos sa karera mo? Ang tanong ni Papa, ang kanyang boses, ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Napaurong si Marco, ang kanyang likod ay tumama sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang hayop na nasukul sa isang madilim na sulok. Ang lalaking dati ay napakayabang, ang lalaking itinapon ako sa ulan, ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ng aking ama. General? Hindi niyo po naiintindihan. Si Elena. Siya ang umalis. Wala akong ginagawang masama. Pagmamaang-maangan ni Marco, kahit na ang kanyang nanginginig na tuhod ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa isang mabilis na pagkilos, pumasok ang 2 pang opisyal at pinalibutan ang sala. Inilabas ni Papa ang isang makapal na folder, ang mga dokumentong pinaghirapan naming buuin ni Attorney Valdez. Ang bawat pahina niyon ay naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pag-ungkat sa pondo ng kumpanya, ang pekeng investment sa Starlight Holdings, at ang marahas na pagtrato sa akin. Ang bawat sentimong kinuha mo, ang bawat pirma na dinaya mo, at ang bawat pasang iniwan mo sa balat ng aking anak. Lahat iyan ay may katapat na taon sa loob ng selda, wika ni Papa habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang guwantes na itim. Hindi mo lang ninakawan ang isang asawa, Mendoza. Ninakawan mo ang pamilya ng isang general. Mula sa screen ng aking monitor sa mansyon, pinapanood ko ang bawat detalye. Nakita ko ang pagpasok ng mga pulis sa kwarto kung nasaan si Chloe. Ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa ay tila isang malungkot na awitin na walang nakikinig. Nakita ko rin ang pagkabit ng malamig na bakal sa mga kamay ni Marco. Ang tunog ng bawat lock ng posas ay tila isang musika sa aking pandama. Ang tunog ng bawat luhang ibinuhos ko na ngayon ay nagiging kadena para sa kanya. Ang namuunang bago tuluyang ilabas si Marco, tumingin siya sa isa sa mga nakatagong kamera na alam kong alam niyang naroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa mahal niya ako, kundi dahil ngayon lang niya natanto ang tindi ng kinalaban niya. Ang basurang itinapon niya sa ulan ay ang kaisa-isang hiyas na nagpoprotekta sa kanya mula sa impyernong kinaroroonan niya ngayon. Naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Isang banayad na paggalaw, tila ba sinasabi niyang, "Nanay, ligtas na tayo." Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang init ng aking palad ay humahalo sa kapayapaang unti-unting bumabalot sa aking puso. Habang pinapanood ko ang paghila kay Marco patungo sa labas ng bahay, nakita ko ang ulan na muling nagsimulang pumatak.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nasa labas. Ako ang nasa loob ng init at pagmamahal, habang sila ang dahan-dahang nilalamon ng dilim at ng lamig ng batas. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Sapat na ba ang pagkakakulong nila para mabura ang 10 taon ng aking pagdurusa? O ito pa lamang ang simula ng isang mas mahabang laban para mabawi ang tunay kong pagkatao? Muli akong tumuntong sa pintuan ng bahay na ito. Ang bahay na 10 taon kong itinuring na mundo, ngayon ay tila isang malawak at tahimik na museum ng aking nakaraan. Wala na ang amoy ng alak, wala na ang mga sigawan na bumibiyak sa aking gabi. Ang hangin ay sariwa. May bahagyang amoy ng pinapahiran na kahoy at sabon na ginamit ng mga tauhan ni Papa upang linisin ang bawat sulok ng bahay. Dahan-dahan kong nilakad ang pasilyo. Bawat yapak ko sa sahig na kahoy ay naglalabas ng isang malalim at payapang tunog na tila hiniheli ako pabalik sa aking sarili. Tumigil ako sa tapat ng silid ng aking sanggol. Ang duyan na dati ay naging mitya ng aking pagbagsak ay wala na. Pinalitan ito ng isang malinis at magandang espasyo. Inilagay ko ang aking mga kamay sa dingding kung saan dati ay nakatali ang mga luma at maruming kurtina. Sa isang sulok ng silid, may nakita akong isang maliit na kahon. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang ilang lumang resibo ng mga pinamili ko noon. Mga listahan ng budget na sinulat ko para makatipid kami ni Marco. Sa bawat numero, natatandaan ko ang gutom na naranasan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak. Sa halip, isang mapait, ngunit magaan na ngiti ang sumilay sa aking labi. Pinunit ko ang mga papel na yon at hinayaan ko silang lumipad sa hangin, kasabay ng paglaya ng huling hibla ng aking lungkot. Ang pagyakap sa aking sarili, hindi upang sisihin ang kahapon, kundi upang patawarin ang babaeng nagmahal ng sobra. Maya-maya pa ay pumasok si Papa. Hindi siya nakasuot ng uniforme, nakasuot siya ng simpleng polo, may hawak siyang mga dokumento. Inilapag niya ang mga ito sa gitna ng silid na ngayon ay pinaplano naming gawing sentro ng pag-asa. Ang lahat ng ari-arian na inangkin niya ay naibalik na sa iyo, Elena. Ang kumpanya, ang bahay na ito, at ang lahat ng savings mo. Wika ni Papa, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Papa, hindi na ito bahay para sa akin. Sagot ko habang hinahaplos ang aking sinapupunan. Naramdaman ko ang banayad na paggalaw ng aking anak, tila isang munting tatapik na sumasang-ayon sa aking desisyon. Gusto kong gawing sentro ito, isang ligtas na lugar para sa mga ina na tulad ko, para sa mga babaeng naghahanap ng kanilang lakas. Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Papa, isang tingin na matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahawak sa baril at espada. Ngayon ay buong pusong pumirma sa mga papel ng donasyon upang simulan ang aking pangarap. Habang nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ko ang syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ng bayan ay tila mga bituin na sumasayaw sa aking paningin. Noon, ang mga ilaw na yon ay paalala ng aking pagiging maliit at nakakulong. Ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga paanyaya ng mga pagkakataon. Ako ang may-ari ng oras ko. Ako ang reyna ng sarili kong kwento. Sa likod ko, ang mga trabahador ay nagsisimulang magdala ng mga gamit para sa renovasyon. Ang ingay ng pag-aayos ay hindi na isang ingay ng pagkasira, kundi isang himig ng pagtatayo. Muli akong huminga ng malalim. Ang bango ng mga bulaklak na lavender na itinanim sa hardin ay umaakyat sa balkonahe. Dahan-dahan itong bumabalot sa aking diwa at nagbibigay ng matinding kapayapaan sa aking pagkatao. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Ang pagkakakulong ni Marco at Chloe ay hudyat na ng katapusan ng kanilang bahagi sa aking buhay.
Ngunit alam ko na ang tunay na laban ay hindi sa korte, kundi sa pagpapatuloy. Paano ko kaya haharapin ang araw na isilang ang aking anak sa mundong ito? Dala ang pangalan ng isang lalaking dapat sana ay naging kanyang ama. Habang hinahaplos ang aking tiyan at pinagmamasdan ang bukang liwayway na nagsisimulang magpinta ng ginto sa kalangitan, alam ko na anuman ang mangyari, hinding-hindi na ako muling matatakot sa dilim. Narito na ang umagang pinapangarap ko lamang noon habang nakadapa sa maputik na lansangan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga kurtinang gawa sa purong puting cotton na nagbibigay ng ginintuang liwanag sa loob ng silid na puno ng bango ng baby powder at sariwang gatas. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghinga ng aking munting anghel na himbing na natutulog sa aking tabi. Esperanza? Bulong ko sa hangin habang hinahaplos ang kanyang malambot na pisngi. Ang kanyang pangalan ay paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisibol. Ang bawat munting daliri niya ay tila mga hibla ng ligaya na nagbubura sa bawat pilat ng aking nakaraan. Lumabas ako sa balkonahe, bitbit ang aking tasa ng mainit na tsokolate. Mula rito, natatanaw ko ang Aling Rosa Center for Women. Ang dating bahay ng pighati ay isa na ngayong kuta ng kalinga. Nakikita ko ang mga babaeng naglalakad sa garden. Ang ilan ay may dalang mga sanggol. Ang ilan naman ay masayang nag-uusap habang nag-aaral ng mga bagong kasanayan. Ang bawat tawa nila na umaabot sa aking pandama ay tila isang dalisay na musika na nagpapagaling sa aking kaluluwa. Nabalitaan ko mula kay Attorney Valdez na si Marco at Chloe ay tuluyan ng nabulok sa loob ng rehas. Ang kanilang kasakiman ay naging sarili nilang bitag. Wala na akong nararamdamang puot sa aking puso. Ang tanging natira ay ang malalim na pasasalamat dahil ang kanilang kataksilan ang naging tulay upang mahanap ko ang tunay kong lakas. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkabilanggo nila, kundi ang kalayaang nararamdaman ko ngayon na hindi na kailanman nakadepende sa pag-aproba ng isang lalaki. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga yapak ni Papa sa hagdanan. Pumasok siya sa silid. Wala ang kanyang uniforme, suot lamang ang isang simpleng t-shirt. Ang matigas na general na kinatatakutan ng marami ay dahan-dahang lumapit sa kuna ni Esperanza. Ang masaksihan, ang aking ama, na marahang kinikiliti ang talampakan ng kanyang apo. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay at saya na tanging isang lolo lamang ang makakaramdam. Elena, handa na ang agahan sa ibaba. Ang paborito mong sinangag at tuyo, wika ni Papa habang nakangiti sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng init. Ang init ng isang tahanang hindi na kailangang magtago sa likod ng mga kasinungalingan. Tumingin ako sa malawak na langit. Ang asul na kalawakan ay tila walang katapusan. Kasing lawak ng mga pangarap na muli kong binuo para sa amin ni Esperanza. Sa loob ng aking dibdib, ang dating bagyo ay napalitan na ng isang payapang dagat. Ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat sakripisyo ay may katuturan na ngayon. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa ulan, basang-basa, at walang matatakbuhan. Ako na ang babaeng may sariling payong, may sariling kuta, at may sariling liwanag. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pag-ibig na nawala, kundi nagsimula sa pag-ibig na natagpuan ko sa aking sarili at sa aking anak. Habang karga ko si Esperanza at pababa kami patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay si Papa, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa dami ng pera o sa laki ng mansyon. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip na wala kang inagrabyadong tao at ang dangal na tumayo ka muli matapos kang itapon ng mundong akala mo ay sayo. Salamat sa ulan dahil itinuro nito sa akin kung paano sumayaw sa gitna ng unos.
Salamat sa dilim, dahil dito ko nakita ang ningning ng aking sariling bituin. Ako si Elena, anak ng general, ina ni Esperanza, at ang reyna ng sarili kong malayang buhay. At dito, sa ilalim ng bagong umaga, nagsisimula ang aming walang hanggang pag-asa.